right now sa nagiging takbo ng sitwasyon sa ating pong bansa, malalo po nung nagkaroon po ng tensyon dyan mismo sa Middle East at ito, ang ating naman pong nakikita na naman po ay survival sa ating pong mga kababayan na ang pang-araw-araw po natin pong mga nakikita po na mga itong pagtaas po ng presyo po ng produktong petrolyo, pero parang sayang po natin, nasi-set aside na po ito pong issue po natin dito po sa flood control project. At right now, binabanggit ngayon ng Malacanang ay ang ombudsman na ang bahala po dito, lalo po sa findings po ng ICC. Your take with this mga issues ngayon, attorney? Well, una, Frammy, let's provide some context muna, no? Kasi binanggit mo yung nahihirapan ng mga kababayan natin. Tayong karamihan sa atin nahihirapan because of the Middle East crisis, no? Alam mo, meron ako napanood na diskurso kasi isa sa mga proposition na pagtugon dito sa crisis ay ang sinasabi, dapat meron tayong mga strategic oil reserves, no? Kagaya ng mga ibang bansa. Yes. Right? Doon sa diskurso na napanood ko, marami doon sa mga panauhin nila na mula sa mga eksperto, ang sabi, kakailanganin natin ng mga 200 million pesos a year. That's 200 million pesos a year para magkaroon ng strategic oil reserves, right? Now, ang konteksto dito, Frammy, is ang nawawala natin sa korupsyon, including dito sa flood control scandal na to, ay at the very least 700 million pesos a year. So, isipin mo na lang, kung hindi natin nawawala sa corruption yung ganong kalaking pera, maaari tayong magkaroon ng strategic oil reserves. No? May sukli pa tayo na 500 million pesos kada taon. So that's the context na gusto natin ilatag, no, sa mga kababayan natin in this midst of the Middle East and oil crisis na kaya tayo naghihingalo na hindi natin alam, hindi tayo magkadaugaga kung paano natin tutugunan itong oil crisis. Is ang malaking dahilan is corruption. Isipin lang nila yon, yung sinabi ko, strategic oil reserves, hindi natin magawa dahil ang dami nating perang nawawala sa corruption. That's the first thing. The second thing, tungkol dun sa anunsyo ni Ombudsman Remulla, magandang balita yon, obviously, no, na umuusad. Lagi natin pinag-uusapan, Frammy, di ba? Yes. Umuusad yung investigasyon nila. Lalong-lalo na dito laban sa pork barrel cartel na nasa loob mismo ng Kongreso natin. So, that's a positive news, no? Pero syempre, we take that with a grain of salt kasi ang anunsyo is magfa-file pa lang ng kaso sa Mayo. So, until makita natin yung plunder case, syempre, very cautious tayo. But nonetheless, magandang balita na sinasabi ng ombudsman natin na umuusad yung kaso, umuusad yung investigasyon at magkakaroon ng linaw, lalo na laban dun sa mga big fish ng pork barrel cartel sa susunod na buwan. But again, hintayin natin yan. Yes. Attorney, sa mga ganito po nga mga announcement, nakakatulong po ba ito or lalo po nga nakaka-prepare po ito pong mga respondent? Kasi ang